Tunay pong mabuti ang ating Diyos at dahil po sa kanyang biyaya araw-araw kung kaya tayo po ay ika nga po sa Kapampangan nilalabas tamo. Amen? Nung minsan po sa isang klase ng mga Kristiyanong kabataan, ay napag-usapan po nila ang mga bali-balitang nangyayari sa buong mundo. Naroon po ang merong mga hijacking na nangyayari, pagsabog ng mga eroplano at iba't iba pang mga sakuna. At nang sila po ay tinanong ng kanilang guro, ano sa palagay nyo, saan patungo ang ating lipunan ng ating mundo? At mayroong ilang natakot na kung dadaan po tayo sa kapighatian, ay nakakatakot naman, hindi ba't mawawala muna tayo? Ang sabi po nila. Ngunit, bago po nagtapos ang klaseng yon, sila po ay nasabihang maghanda sa mga dumarating na araw, sapagkat nariyan ng mga tanda ng mga kahirapan, sa kabuhayan, sa moralidad, at ang tangi pong depensa ng iglesia ay ang kanyang Panginoon. Amen? Nasa ang panahon na po kaya tayo? Tayo ay inilarawan sa Biblia ang nasa huling kapanahunan. We are in the last days. At sa huling kapanahunan po, hindi lamang kapighatian ang dumarating, kundi ang revival po na ating tinatawag. Amen. There is a revival in the land. Mayroon pong pagpapanibagong sigla. To revive, ang ibig pong sabihin yon, bigyang buhay muli. And so we are not only in the days of distress, wala lamang po tayo sa panahon ng kaguluhan, but we are also in the days of revival. Nasa panahon po tayo at araw ng pagpapanibagong sigla. Amen. And so, ang sabi po sa Joel, ito po sa Lumang Tipan, Joel chapter 2 verse 23. Sa libro po ng Joel, kabanatang 2, talatang 23, magalak kayo mga taga-Siyon. Matuwa kayo dahil sa ginawa ni Yahweh na inyong Diyos. Pinaulan niya sa taglagas at sa taglamig, at tulad ng dati, uulan din sa tagsibol. Mapupuno ng ani ang mga giikan, aagos ang alak at langis sa mga pisaan. Ibabalik ko ang lahat ng nawala sa inyo, nang kayo'y pinsalain ng katakot-takot na balang. Ako ang nagpadala ng hukbong ito laban sa inyo. Magkakaroon kayo ngayon ng saganang pagkain at kayo'y mabubusog. Pupurihin ninyo si Yahweh na inyong Diyos na gumawa ng mga kahangahangang bagay para sa inyo. Hindi na muli pang kukutyain ang aking bayan. Amen. Ano pong ipinangako sa Joel 2? Tayo raw po ay magalak. Tayo na taga-Siyon sapagkat ang Diyos ay gumagawa sa ating kalagitnaan. Tayo po'y manalangin. Napakabuti mo, Panginoon, aming Ama. Ikaw nga po ang aming moog. You are our shield, Lord. You are our victory. Ikaw ang lahat sa amin, ang aming buhay. Ikaw nawang maging hininga namin, O Diyos, upang yung pagnanasa ay maging pagnanasa namin. Panginoon, sakupin mo po ang aming mga pag-iisip, upang ang aming po mga pagpapasya, ikaw ang siyang masunod. Pagpalain mo po ang iyong salita, at itago mo po ang iyong lingkod sa iyong krus, O Diyos, upang tanging ang iyong layunin at ikaw lamang maitaas, ikaw lamang ang aming makilala at pagnasain, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Praise God. So nabasa po natin sa libro ng Joel 2 kung ano ang nararamdaman ng ating Panginoon sa kanyang bayan. Ito'y kanyang hinihimok na magalak. Sila na taga-Siyon sapagkat pagkatapos silang salantain ng mga balang, pagkatapos silang dumaan sa maraming sakuna at pagsubok, yun ay panahon na upang sila ay magalak sapagkat ang Diyos ay sumasa kanila. Amen? Ang Diyos ay sumasa atin sa huling kapanahunan. Gayon po ang sinasabi sa Santiago, ito po'y sa Lumang Tipan, Santiago, kabanatang 5, talatang 7. James 5:7. Kaya nga't magtiyaga kayo, mga kapatid, hanggang sa pagdating ng Panginoon. Tingnan ninyo ang magsasaka. Buong tiyaga niyang hinihintay ang mahalagang bunga ng kanyang bukirin, at ang pagpatak ng una
at huling ulan. Dapat din kayong magtiyaga, tibayan ninyo ang inyong loob, sapagkat nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. So dito po hinihimok tayong magtiyaga sapagkat katulad ng magsasaka sa kanyang pagbabantay sa kanyang bukirin upang siya ay umani, kailangan niyang magtiyaga, gumising ng umaga, maghapon, nakabilad sa araw. Ganitong pagtitiyaga ang nais ng Diyos na makita niya sa kanyang bayan. Sa umaga pong ito, ang ating pag-uusapan ay patungkol sa biyaya. Ngunit hindi yung biyayang ating nakamulatan. Alam po kasi natin, pag sinabing biyaya, sino po ang tumatanggap? Tayo, ang mga anak ng Diyos. Sino pong nagbibigay? Ang ating Ama. Ngunit ang biyaya po sa umagang ito na ating pag-uusapan ay kakaibang biyaya sapagkat tayo naman ang magkakaloob. And we call this the grace of yielding. Yielding, ang ibig pong sabihin ito ay mamunga. O kaya naman ay magsuko. So yielding is an action word. Ito po ay isang pandiwa. Nagsasaad po ng pagkilos. Ang biyaya ng pagsuko. Na pagkatapos ng pagsukong ito ay mayroong pagbubunga o ani. At sino ang makakatanggap ng aning ito? Sinong tatanggap po ng pag-aalay? Ang ating Diyos. So there is that word, yielding. Ang biyaya po ng pagsuko. Ngunit bago po tayo dumako sa biyayang ito, katulad po na aking nasabi kanina, tayo ay nasa huling kapanahunan. And we are also in the days of revival. Sa ating pong iglesia at kalipunan, ay palasak na po ang salitang ito at malinaw pong naituro sa atin kung ano ang revival. Meron pong dalawang layunin ang revival, kung kaya't ito ay pinaparanas sa atin ng Panginoon. Una po, upang bigyang kapangyarihan ang mga binanal, ang kanyang mga anak, upang ipangaral ang mabuting balita sa lahat ng mga bansa, upang makarinig ang lahat ng mga tao sa buong mundo. Ito po ay nasusulat sa Mateo 24, talatang 14. So ang revival pong dumarating o pagpapanibagong sigla ay upang bigyang kalakasan ang bawat isa sa atin na ipahayag ang ebanghelyo ng kaharian ng Diyos. Amen? The gospel of the kingdom. And so it is high time that the gospel of the kingdom will be preached unto all nations. Sa lahat po ng mga bansa, sa lahat ng grupo ng mga tao. Aminin po natin na kung wala ang kalakasan ng Panginoon, hindi po natin kayang ipahayag ang salita ng Diyos. Amen? Alam po yan ng ating Panginoon, kung kaya kasama po ng masaganang ulan, ay bibigyan niya ng kapangyarihang maipahayag ang kanyang salita. Ikalawa pong layunin ng revival, upang ang kanyang mga anak ay gumulang at maging kawangis ng Mesiyas, to bring Messiah to maturity in the saints. Tayo po ba'y gumugulang na? Nagiging kawangis na ba natin ng Panginoon unti-unti? Habang lumipas ang maraming taon ng ating pananampalataya at buhay Kristiyano. Hindi lamang po ito sa lumang tipan na sasaad, kundi sa pahayag. Doon po sa pahayag 11 ay binanggit, ang dalawang saksi ng Diyos ay bibigyan ng kapangyarihan, upang sa ganon ay maipahayag ang patungkol sa kanyang kaharian. Ngunit kakaiba po ang kapangyarihang ito. Ang kapangyarihang ba ito ay upang mangaral lamang? Kung inyo pong bubuksan ang inyong mga Biblia sa pahayag 11, ang kapangyarihan pong ibibigay ng Diyos sa kanyang mga saksi ay hindi lamang sa pangangaral. Paano nila ipapakita ang kapangyarihan ng Diyos? Kaya nilang ipinid ang pintuan ng kalangitan upang hindi umulan. Bibigyan silang kapangyarihang ang mga tubig ay gawing dugo. In short, mayroon pong pagpupuksa o paghusga na daladala ang mga mensahero o saksi ng Diyos sa huling kapanahunan. Amen? Sa Revelation 12 naman po, pagkatapos maihayag ang kapangyarihan ng mga saksi ng Diyos
Sa Revelation 12 ay sinabi doong, may isang babae, walang iba kundi ang iglesia, ang nagsisilang ng isang sanggol. Isang sanggol na siyang maghahari sa lahat ng mga bayan sa buong mundo. At ito'y walang iba kundi ang ating Mesiyas. Amen. Ngayon, ang iglesia, siya ay dumaraan tila isang babaeng manganganak. And what will come forth? Ang ating Mesiyas. Ito po ang layunin ng ating Panginoon, na maisilang sa bawat isa sa atin ng ating Panginoong Jesus. Amen. Upang tayo ay gumulang sa pagkakilala sa Kanya. Paano po natin malalaman kung narito na ang tunay na revival? Well, meron po itong mga indicators. Una, mayroon pong malalim at tunay na pagsisisi sa bayan ng Diyos. Amen? Naroon po ang pagpapanumbalik. There is that returning. Marami ang nagbabalik loob sa ating Diyos. Ikalawa po, nabubuksan ang salita ng Diyos upang magkaroon ng kaunawaan. Ngayon po, ay ipinaliliwanag sa atin unti-unti kung ano talaga ang kaharian ng Diyos. Maraming mga kabataan ang kanilang pagkakilala sa kaharian ng Diyos ay yung nandun ka sa langit at wala ka nang gagawin. Habang buhay ka nang naroon, nagpapasarap, walang problema, walang iyakan. Ang sabi ko sa kanila, ilang minuto lang tayong nananalangin, hindi kayo makatagal. Paano kayo makatagal ng walang hanggan kung wala kayong gagawin sa kalangitan? So ngayon po, ipinapaunawa sa atin ng mga salita ng Diyos kung ano talaga ang kanyang kaharian. Ikatlo po, naroon po ang pagbubunga ng ebanghelismo sa buong mundo. There is that worldwide evangelism. Amen? So unti-unti po maliliwanagan natin kung anong magiging bunga ng revival na ito sa ating mga buhay. Sa amin pong pag-aaral, katulad ng nabanggit, doon po sa condensed world mission, alam niyo po, ang hindi ko malimutan na yung naituro sa amin that there was a great imbalance. Ibig po sabihin, hindi po balanse dahil maraming porsyento po ng mga Kristiyano o gawain ng iglesia ang napopokus sa mga bagay na kung titingnan natin ay matagal nang natugunan ang mga ganong pangangailangan. Ang sinasabi po doon ay meron po kasing mga 12,000 group of people. Hindi po ito nations. 12,000 groups of people. So in one group, maaring itong nagko-comprise ng mga ilang libot daang tao. So about, kung tama po ako, Pastor Raymond, so, meron tayong mga people groups na hindi pa naabutan ng ebanghelyo. Ngayon, sa atin, na narito sa isang sulok ng Angeles, anong ating gagawin? Well, we believe na yung ating mga pastor na tinatawag upang gumawa sa ibang mga bansa, onto many nations, we believe that this is the mandate of God. Amen? We are indeed in the days of revival. Sapagkat nabubukas sa mga pintuan sa bawat bansa. Marami ang nakakilala at nakakarinig sa tunay na kaharian ng Diyos. And that is one sign of revival. Amen. That worldwide evangelism, the preaching of the gospel as a witness bilang patotoo. At nawa po ang bawat isa sa atin ay naghahanda. Bakit tayo nais ng Panginoon na gumulang? Bakit araw-araw may mga pagsubok? Bakit mayroong pagsubok, biyaya? Upang sa ganoon, tayo nga po ay makakilala sa Kanya. Ang sabi nga po ni Dr. Thompson, nawa sa matagal nating panahon ng pag-aaral at pagkakilala sa Panginoon, sa halip na tayo ay nagiging tigang o pamilyar na lamang, tayo ay lalong nagiging excited sa pagkilala natin sa ating Panginoon. Amen? And so, we will talk about the grace of yielding. Maraming mga pangangailangan, ebanghelismo, misyon, sa ating mga sambayan, kahit saan tayo dumako ay maraming pangangailangan. But first, upang matugunan po ang lahat ng pangangailangan ito, ay ano ang nire-require sa atin ng Panginoon.
And that is for us to yield, na tayo ay sumuko. Amen? Ilan po tayo sa dakong ito ngayong umaga? Imagine if tens and tens of us, tayong lahat dito ay may sari-sariling kalooban, hindi po ba? May sari-sarili tayong mga pag-iisip, iba't ibang takbo ng ating mga buhay. Ngayon, paano tayo mapag-iisa sa layunin ng Panginoon? All of us need to know how to yield. Kailangan nating matutunan kung paano ang sumuko sa ating Panginoon. Well, don't get me wrong. Una, hindi tayo kailangan sumuko sa ating kaaway, sa Satanas. Sapagkat nasusulat po, we must resist the devil and he will flee from us. Pangalawa, hindi tayo kailangang sumuko sa kasalanan. Hindi natin kailangang isukong bawat bahagi ng ating katawan sa kasalanan. Pero may mga sitwasyon at pangyayari sa ating mga buhay na ang tanging resolusyon, na ang tanging sagot ay kung tayo po ay susuko. Kung minsan nakapaloob tayo sa isang sitwasyon sa ating buhay na ang tangi pong kasagutan ay ang ating pagsuko. Alam niyo po, this is a mark of maturity. Itong tanda ng tunay na paglago. At mayroon pong nagsabi na maturity begins. Ang tunay na paglago o paggulang ay nag-uumpisa kapag if our preoccupation, yung mga bagay na kinaabalahan natin, ay higit nating pinamumuhay o ginugugol sa iba kesa sa ating mga sarili. That is the mark of maturity, learning how to yield. Na sa halip na ang tingin natin ay paloob sa ating mga sarili, ang iba ang ating itinataas. Darating tayo sa punto ng ating buhay na kung saan tila puro pader, tayo ay nakakulong sa pader nang wala na tayong iba pang dadaanan. Nakuha po natin, darating tayo sa punto ng ating buhay na kung saan tila wala na tayong ibang mapupuntahan. And that is God's divine appointment upang sa ganon ang tingin lang natin ay sa Kanya at lubos tayong magtiwala. Binabanggit po sa Roma 15:1, Romans 15:1. Dapat pagtiisan nating malalakas ang may hina sa pananampalataya at huwag ang sariling kasiyahan lamang ang ating isipin. Bigyan ng kasiyahan ng ating kapwa kung ikabubuti niya upang lumakas ang kanyang pananampalataya. Si Kristo man ay hindi naghangad ng sariling kasiyahan, kundi ayon sa nasusulat, sa pag-aalipusta nila sa iyo, ako ang inalipusta. And so one mark of maturity ay yung pong ating dinadala ang kahinaan ng iba. Ito po'y madalas nating hindi ma-apply sa loob ng ating sambahayan. But this is a scriptural mark of maturity. Na kapag meron tayong kasamahan o mahal sa buhay na mahirap pakisamahan, ang resolusyon po ba tayo tumakas? Huwag na lang natin pansinin ang issue. Well, sabi po sa Romans 15:1, ang mga mahina ay ating batahin. Sapagkat it's not how much we can do. Hindi yung kung gaano kalakas tayo at kung gaano karami and how great are our works, kung gaano po kadakila ang ginagawa. Hindi po doon nakikita ang greatness ng isang tao o yung kanyang maturity, kundi kung paano niyang makakayang batahin ang kahinaan ng iba. Sapagkat sa sistema po ng mundo, the spirit of this age, ang sabi po, get what you can for yourself. Di ba ganyan po sa paghanap buhay upang ikaw ay umasenso, gawin mong lahat sa iyong sariling kapakanan, pagtsatsaga. Sapagkat it's very satisfying. Tayo'y nagagalak sa ating mga sarili. Kapag meron tayong mga abilidad,
Halimbawa sa ating mga ministry, sa ating mga karanasan, ang feeling natin, we are the man with all the answers. Nasa atin ang lahat ng kasagutan. Pero hindi po yan ang tanda ng espiritual na kalakasan. It's not how much we know or how much we have been successful, how much we have gained in this life, kung gaano nakataas yung ating kalagayan sa lipunan. That is not the mark of our spiritual strength. Ang kalakasan po ng ating spiritual na buhay ay sinusukat ng Diyos. Ang panukatan po ay ang Diyos at ang Kanyang salita. Papaano po? Kung paano natin kayang suportahan, akayin at batahin ang kahinaan ng ating kapwa, lalo na kung yan po ay sa ating sambahayan, sa ating pong iglesia, o maging sa kahinaan po ng ating mga kaaway, kahinaan ang mga taong tumutuligsa sa atin, kahinaan ng mga taong hindi natin kaisa ng pag-iisip. Isa po sa pinakamagandang marka ng isang Kristiyano, noon pong unang siglo, noong panahon po ng mga apostol, in the first century, they turned the world upside down, ang sabi po ng mga hindi mananampalataya. Bakit po? Because they cared so much for the weak. Kung papansinin natin sa aklat po ng mga gawa, mga ordinaryong apostol, mga mananampalataya, hindi sila ganon katanyag at kayaman. May mga ilan na katulad ni Barnabas, pinagbili niya ang kanyang mga lupain at inalay itong lahat sa paanan ni na Apostol Pedro. Because they cared so much sa mga maihina. Hindi ba't pinagsama-sama nila ang mga byuda at to'y kanilang pinakain? Naalala natin ang mga mananampalataya sa Romania nung ito'y komunista pa. Sina Pastor Richard, Wurmbrand. Sila'y nakakulong, hindi pinapakain. At kung rasyonan sila ng ilang pirasong tinapay na may amag na at naninigas, alam niyo pong ginagawa ng pastor na ito. Siya'y mahinap, tinapay lamang, isang tinapay lamang sa buong linggo. Alam niyo pong gagawin niya? Pipirasuhin niya pa yon sa 10 bahagi. At ipamimigay niya ang ilan sa mga kasamahan niyang may sakit doon sa bilangguan. Bago niya ito kainin, inuna niyang binigyan ang mga kasama niyang higit na mahina sa kanya at may sakit. Kung kaya't marami sa kanyang mga kasama doon sa selda, they cannot help but accept His Lord dahil sa ipinakita niya pong pagmamalasakit at pagmamahal sa kanila. At yung kanilang mga naiwan na mga asawa at may mga anak na dapat pakainin, sa halip na sila'y maabsorb sa kanilang mga sariling pangangailangan, ang kanilang mga asawang lalaki na kabilanggo. Alam niyo po, bahay sila hindi upang magchismis, kundi upang hanapin kung sino pang may sakit at nangangailangan. Sa halip na sila ang tumanggap ng comfort o pag-aaliw, ito'y kanilang ibinigay sa mga komunista nilang kapitbahay. And so, they turned the world upside down. Yun ang nakapag-impress sa mundo nung kanilang kapanahunan. Hindi nila maintindihan kung bakit ang mga Kristiyanong ito ay may ganong pagmamalasakit sa kanila na in one way or another ay naging persecutor nila. Kung minsan yung mga taong walang maidudulot sa atin na maganda, na ang tingin natin sila ay mga liabilities lamang, hindi natin sila pinapansin, hindi ba? Kung lahat sana ay mayroong ganitong pagnanasa, di wala na pong pakalat-kalat sa daan na mga wala sa sarili, mga street children. Nakukuha po natin. The outcast, the poor, they had nothing to offer to us. Kaya't hindi natin sila gaanong pinapansin, hindi ba? Naalala natin ang ating mga kapatiran, sina Jim Elliot, at the prime of his life, 28 years old. Pagka-graduate niya po sa Bible school, pinagnasa na niyang marating ang isang tribo sa Ecuador, the Oka tribe. Alam niyo po ang ginawa ng mga tribong ito, sila'y pinagpapatay.
at naiwang mga balo ang kanilang mga batang mga asawa. Si George Livingstone, pumunta siya doon sa Africa bilang isang doktor. Binigay niya ang kanyang buhay para sa mga negro. Alam niyo po, mga negro noon ay mga alipin, pinakamababa ang tingin sa kanila. Nadalang mga blacks sa Amerika upang gawing alipin. Ngunit itong si George Livingstone na isang doktor, binigay niya ang kanyang buhay para sa mga Afrikanong ito. Kung kaya't nung siya'y namatay, ibinalik ang kanyang katawan sa kanyang bayan sa Inglaterra, ngunit ang kanyang puso ay iniwan po sa Africa. Si David Brainerd, namatay sa gulang na 29. Dahil sa tinding sakit ng katawan, saan niya nakuha ang sakit na ito? Upang kanya ang marating ang mga Indians nung kanilang kapanahunan. Siya'y nangangabayo. Kahit sa ilalim ng tindi ng araw o tindi ng lamig ng panahon, ibinigay niya ang kanyang buhay upang sa ganon makakilala ang iba. Naalala natin ang centennial na dumarating, we will celebrate yung 100 years ng ating kalayaan. We remember these heroes, yung mga bayani natin, kaya sila man ay Kristiyano o hindi. Ibinigay nilang kanilang buhay para sa iba. And so now, tayo po ang nagtatamasa ang umani ng kanilang itinanim, at ang itinanim nila ay kamatayan at kanilang mga dugo. Tulad po ng aking sinabi, that is the test of our spiritual strength. Kung paano nating batahin ang mga mahihina. Anong ating magiging unang motibo? Una po, upang ating bigyang kasiyahan ng ating Panginoong Hesus sa lahat ng ating ginagawa. At hindi katulad ng mundong ito, na kailangan nating samsamin, kunin ang lahat ng pagkakataon upang tayo'y makinabang. Kung inuuna nating saliksikin na bigyang kasiyahan ng ating Panginoong Hesus, tayo magkakaroon ng isang buhay na kaiba sa buhay sa mundong ito. Amen? We will not live a life like that of the unconverted. Sila na wala sa Panginoon, they will know and see the difference whether we speak or not. Because pleasing Jesus will make us different. Amen? Kahit Kristiyano na kayo lahat sa inyong bahay, if you seek to please God, to please Jesus first, it will make your home different. Amen? Magiging kaiba ang inyong sambahayan if you put Jesus first, kung siyang ating unahin na bibigyang kasiyahan. Ikalawa, sabi po ni Pablo, ni Apostol Pablo, we ought not to please ourselves. Hindi natin dapat bigyan lamang ng kasiyahan ang ating mga sarili. And he said, I please all men. Binibigyan kong kasiyahan ang mga tao. Ibig bang sabihin ito, maging sa, to the point na tayo magkakasala? Hindi po. Paano naging effective ang ating mga ginagawa para sa Panginoon? Paano naging katanggap-tanggap ang ating mga buhay sa Panginoon? Paano po ito nag-uumpisa? If we will not please ourselves. If we will not please ourselves. Kung hindi lamang ang ating sarili ang ating bibigyang kasiyahan. Alam niyo po, every time, bawat pagkakataon na bibigyan nating kasiyahan yung ating mga sarili, pagbibigyan natin ito, ang lahat ng kanyang nasa, wala po yung halaga sa kamay ng Panginoon. Kung kaya't what's the first thing to do? We must deny ourselves. Amen? Ilang linggo na pong pinapangaral sa likod ng pulpiting ito ang patungkol sa pagtatwa sa ating mga sarili. Because our ego, yung ating Israel, ang gusto nito ay laging siyang masunod. We keep on asserting ourselves. Kaya sabi ni Jesus sa Lucas 9:23, sinabi ng Panginoon sa lahat, kung ibig ninumang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin araw-araw ang kanyang krus, at sumunod sa akin. Kailan po natin papasanin ang ating mga krus? Tuwing linggo lamang?
Kapag may kasama tayong mga kapwa mananampalataya, kapag nasa Christian circle tayo, ang sabi po ng Panginoon, araw-araw, pasanin po natin ang ating mga krus. Ang krus po natin ay hindi ang ating mga asawa, o hindi yung ating trabaho, o hindi yung ating mga karibal. Hindi ang mga bagay na ito ang ating krus. Ang ating krus ay yung kung saan ang ating kalooban at ang kalooban ng Diyos ay nagtatagpo. Ang ating po mga krus ay yung bagay na kung saan maaari tayong mamatay. Amen? It's the thing on which we can die. Ito yung lugar na kung saan maaari nating ialay ang ating mga buhay. Katulad ng sinabi ni Jesus, ang sabi niya, walang sino man ang maaaring kumuha sa aking buhay. Ako'y may kapangyarihan upang ito'y ialay, at may kapangyarihan akong ito'y muling kunin. Kung hindi natin iaalay ito, unang-unang ating mga buhay sa Panginoon, tayo pa rin ang may kontrol niyan. Tayo pa rin ang may hawak. Amen? Ang ating mga krus ay kung saan tayo ay maaaring makapagdesisyon na hindi ang ating mga sarili ang ating bibigyang kasiyahan. Naunawaan po natin, our cross is when we make the decision not to please ourselves. Ibig po bang sabihin niyan, huwag na tayong mag-toothbrush, huwag na tayong mag-ayos? Hindi po. Hindi lamang sa pangatawan, kundi sa ating mga desisyon araw-araw. Pupunta ba ako dito o hindi? Gagawin ko ba ito o hindi? Pagkagising sa umaga, mananalangin, magbabasa, o diretso sa hanap buhay. Araw-araw, kailangan nating pagpasyahan na wag lamang ang ating sarili ang ating pagbigyan. Just one click, kuminsan po, just a few seconds, na makalimutan mo ito, na bigyan mo naman, pagbigyan mo yung sarili, then problem will arise, hindi po ba? Nariyan ang alitan at pagtatampuhan at hindi pagkakaunawaan kapag ang ating mga sarili ang ating pinilit. Sapagkat ang ating sariling ito, it has nothing to give to anybody. Wala tayong kayang maibigay sa ating mga kapwa. Alam po yan ng Diyos, bawat isa sa atin na may lumang pagkatao, we have nothing to give. Sabi nga ni Apostol Pablo, unang Korinto 13, ibigay ko man ang aking katawan upang sunugin kung wala akong pagmamahalang, sabi niya, ito'y walang kabuluhan. Our old nature does not know how to love. Hindi nito alam kung paano ang umibig. At alam yan ng Panginoon. Kung kaya siya ay sinusubok niya ang ating mga pagkatao, ang ating mga puso. Kung kaya bago dumaloy ang buhay ng Panginoon mula sa bawat isa sa atin, kailangan niya tayong subukin. And Jesus reminds us, kailangan araw-araw. Araw-araw. Ito po ang masakit, it's yung everyday, yung araw-araw na tayo ay pinaikitunguhan ng ating Panginoon. And so, we remember yung pong nangyari noon kina Haring Solomon. At may dalawang babaeng humarap sa kanya at pinag-aagawa ng isang sanggol. At nung sinabi ni Solomon, sige, hatiin yan, bigay sa isang babae, ang kalahati sa isang babae. At pong sinabi ng tunay na ina, hayaan mong siyang magkamit doon sa sanggol. Bakit binigay ni Solomon ang sanggol sa babae? Na naging willing na ialay ang kanyang tunay na anak sa ibang ina. Because the test is, upang hindi natin makitang ito'y mamatay, we are willing to give it up. We are willing to surrender. We are willing that others may have what is duly ours. That's the test of how we love God. If you claim half, kung ang kalahati ay aangkinin mo, then your love is not real. Kung tunay nating mahal ang Panginoon, hindi lamang kalahati ng ating buhay ang ating iaalay sa Kanya, but we will give the whole life, ang ating buong buhay ay iaalay natin sa Kanya. Kuminsan kasi katulad ni Abraham, nung inutusan siya ng Diyos, sabi niya, iwanan mo ang iyong ama, ina, ang lahat, at sumunod ka, sasabihin ko sa iyo ang lugar na yung patutunguhan. Sumunod siya, hindi po ba?
Amen? Ngunit meron siyang dinala. He took daddy along. Dinala niya yung daddy niya. Dinala niya rin si Lot dahil wala siya anak, yung kanyang ampon. So he took daddy along and then yung kanyang adopted son na si Lot. At ano pong nangyari? He did not reach Canaan. He only got halfway. Kailangan pang mamatay ang kanyang ama. At kailangang ihiwalay sa kanya si Lot. Paano sila naghiwalay ni Lot? Through strife. Kailangan mo na mag-away-away yung kanilang mga kasamahan. Upang sa ganon, maalis ng Panginoon sina daddy at si Lot mula sa buhay ni Abraham. Sometimes, ganyan. When we don't know how to yield, sa masasakit na paraan, magtatapyas ang Panginoon. But when we yield, we will get promoted. Nung ibigay ni Abraham kay Lot, the greener pasture, doon niya narinig ang tinig ng Panginoon at sinabi sa kanya ng Diyos, nakikita mo bang lahat ng iyong natatanaw na yan? Yan ay ibibigay ko sa iyo. I am your inheritance. Ang sabi ng Diyos, maaring binigay mo yan kay Lot. The greener pasture, yung mas matabang lupa. But I am your inheritance. Ako ang iyong mamanahin, ang sabi ng Panginoon. Abraham knew how to yield. At doon nasubok siya ng Panginoon. Kaya't nung sinabi sa kanya ng Diyos, give me your only son, your beloved son. Ang iyong pinakamamahal at tanging anak. Well, natutunan na ni Abraham sa unang pagsubok how to yield. And so, he passed the test. Naibigay niya si Isaac. Amen. And so, step by step, God is teaching us how to yield. Alam niyo po, it is disastrous, kapahamakan, ang panghawakan ang mga binigay sa atin ng Diyos sa pamagitan ng mga karnal na pamamaraan. Maaari yan ay binigay sa iyo ng Diyos, ngunit kung karnal na paraan ang iyong gagawin upang yan ay makamtan, yan ay mawawala rin sa iyo. Naunawaan po natin. Alam niyo, bawat binibigay sa atin ng Diyos, someday He will require. Kukunin niya rin muli. Amen? At nawa tayo ay matutong ialay ito sa ating Panginoon. Nais ko pong magtapos sa awit. Psalm 51 verse 6. Mga awit 51 talatang 6. Nais mo sa akin isang pusong tapat. Puspusan mo ako ng dunong mong wagas. Ako ay linisin, sala ko'y hugasan, at ako'y puputi ng walang kapantay. Sa galak at tuwa ako ay puspusin, at muling babalik ang galak sa akin. Ang kasalanan ko'y iyon ang limutin, lahat kong nagawang masamay, pawiin. Isang pusong tapat sa aking likain, bigyan mo o Diyos ng bagong damdamin. Amen. God is delivering us from our sins. And we must know how to yield. Tayo po'y manalangin.